Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay pinamagatan ko pong The Unbreakable Promises of God. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa Hebrews chapter 6:13-20. Maging pagpapala nawa ang araw na ito sa bawat isa sa atin. Atin pong basahin ang mga talata. When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, He swore by Himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. People swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of His promise very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner Jesus has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Again, uulitin ko po ang title, The Unbreakable Promises of God. Mahal na kapatid, ikaw po ba'y napangakuan na? Napangakuan na kung saan sinabing kanyang tutuparin ang pangakong iyon, subalit paglipas ng ilang mga panahon, naghihintay ka sa fulfillment ng pangako, pero tila napako na ang pangako. Mga pangakong sinabi nang meron pang pagsumpa, subalit ang pangakong iyon ay hindi binigyan ng katuparan. Hindi po ba napakalaking disappointment sa ating side? Yun bang mga pagkakataong lumapit sa iyo, lalo na sa matinding pangangailangan at sinabing, pahiramin mo muna ako kasi kailangan ko, pangako, babayaran ko sa iyo sa Lunes o sa isang linggo. Pero dumating na yung Lunes, ikalawang Lunes, pangalawang Lunes, at maraming mga Lunes, maraming mga linggo, and yet, hindi na naalala na may pangako siyang magbabayad. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, we live in a world where promises are easily broken. Nasa mundo tayo na kung saan tila ang mga pangako ay bukang bibig na lamang, napakabilis banggitin, subalit ang pagsasakatuparan ng mga pangakong ito ay hindi bukal sa mga puso. Naoobserbahan po natin ito kapag panahon ng kampanyahan sa politika. Lahat ay mapagmalasakit sa bayan. Lahat ay mahalang bayan. Lahat ay gustong maglingkod. Walang nangangako ng korupsyon. Walang nangangako ng pang-aabuso. Walang pangako ng pagnanakaw, kung hindi puro katapatan, paglilingkod ng tama, pagbibigay ng panahon at buhay. Ang sabi nga, madaling lapitan, mahirap lang hanapin. Marami pong ganon, nangangako ng langit at ng lupa, subalit ang pagsasakatuparan ng mga pangako ay hindi naman natatagpuan. Kaya tuloy, anong nagiging dulot nito? Nawawala na tayo ng tiwala sa ating kapwa-tao dahil sa katotohanang ang pangako'y hindi naman natutupad. Ito po ang realidad ng buhay, mga minamahal kong mga kapatid.
Nakakakita po tayo ng mga pag-aasawa na noong sila'y nasa altar ng kasal ay totoong tila nag-uumapaw ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, nangangako na iibigin ka sa hirap at ginhawa, pangako na tayo magsasama sa kasaganaan, kahirapan, kalusugan, pagkakaramdam, till death do us part. Pero pag nawala na yung romansa ng pag-ibig, humahantong din sa hiwalayan. Kahapon po ay napanood ko kaming mag-asawa ang kwentuhan ng mag-asawang si Gladys, si Clara, Mara ba yun o si Clara? Saka yung kanyang asawa, si Christopher. Ini-interview ni Gladys Reyes ba? O yata Gladys Reyes, yung kanyang husband na si Christopher Rojas, yon. At sabi nung dalawa ay nagpapasalamat sila kasi in spite of the many breakups ng mga relationships sa showbiz, sila'y nananatiling matibay. At ang akin pong narinig sa kanila, ang sikreto ng kanilang matibay na pagsasama ay una, sabi nila, ay ang pareho nilang pananampalataya sa Panginoon, at pangalawa, yung panghahawakan nila sa kanilang mga pangako. I guess, totoo naman na vital sa relationship ng mag-asawa ay ang pamamagitan ng Diyos sa kanilang relasyon. Pero napakahalaga din, mga kapatid, sa pagtibay ng relasyon ng mag-asawa ang panghahawakan sa mga ipinangako nila. Alam nyo, sa panahon ngayon, the causes of many failures in relationship is because people fail to fulfill their promises. Realidad naman na people will fail us, institution will disappoint us, and even our own words sometimes prove unreliable. Kapatid, ikaw na nga mismo mapapatunayan mo ito. Meron kang bagay na sinabi ngayon pero bukas hindi mo na magawa. Meron kang mga ipinangako ngayon na sinabi mong gagawin mo pero bukas nagbago isip mo, ayaw mo nang gawin. It only proves the fact that even us are unreliable sometimes. And it proves the point that even us failed ourselves when it comes to fulfilling promises. Ang dami po niyan pagdating ng Enero Pangako, mag-gym na ako. Pangako, magpapapayat na ako. Pangako, hindi na ako iinom ng alak o ng soft drinks o ng mga bagay na may sugar para bumaba ang aking diabetes. And yet, unang linggo pa lang ng Enero, failure na tayo sa mga pangakong ito. Pero mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ngayong umaga'y pinamagatang the unbreakable promises of God. That is the truth. God's promises are different from the promises of human. The promises of God are unbreakable. It is immutable. Ibig sabihin po ng immutable, hindi nagbabago. And it is secured by His very immutable nature. Amen po ba mga kapatid? So, ngayong umaga, we will look at Hebrews chapter 6 verses 13 to 20 and let us see how God's promises provide assurance for His people. Ngayon po mga kapatid, napakahalaga na ikaw bilang Kristiyano ay nakababatid ng mga pangako ng Panginoon. Kasi the more promises of God that we knew in our hearts, marami tayong baon na mapangahawakan upang lalong tumibay ang ating pag-asa. Upang sa panahon ng mga suliranin ng buhay, sa mga sitwasyon na hindi natin alam kung anong gagawin, sa mga pagkakataong we are not in control of our lives, meron tayong mapangahawakang pangako ng Diyos. At alam natin na ayon sa ating pinag-aaralan ngayon,
ang pangakong ito'y hindi magbabago at ito'y kanyang tutuparin. Kaya simulan natin ang pag-aaral, isa-isahin natin ang mga talata. Tingnan po natin muna, una, yung tinatawag na certainty of God's promise. Pag ang Diyos ang nangako, tinutupad niya po ito. Can we say amen to that? Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 6, 13 to 15? When God made His promise to Abraham, since there was no greater for him to swear by, he swore by himself. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa verse 13, we see that God swore to Himself. When He made the promises to Abraham, wala naman siyang pwedeng pangakuang higit kaysa sa kanya. Tayo po, mga kapatid, saan tayo nanunumpa? Kapag ang mag-asawa nanumpa sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, humaharap sila sa pastor. Doon po nila ginagawa yung vows sa harapan ng mga saksi na nanonood sa kanilang wedding ceremony, sa mga taong higit kaysa sa kanila, sa harapan ng kanilang mga magulang. Kaya yun ay vital eh. Take note. Sa kasalan, merong mga kinukuwang witnesses. Sila po yung mga taong kukunin mong witness na higit kaysa sayo. Tawag natin sa Pilipinas doon, ninong at ninang. Wala tayong kinukuwang mga ninong at ninang na mas bata kaysa sa atin, mas mababa kaysa sa atin. Ang kinukuha nating ninong at ninang lagi ay mas mataas kaysa sa atin. Iginagalang natin. Maaaring mas may edad sa atin, mas mataas ang posisyon kaysa sa atin, mas may karanasan kaysa sa atin, dahil sila'y sasaksi sa ating ginagawang panunumpa. Iyon ang purpose kung bakit may ninong at ninang. Hindi lang dahil magbibigay ito ng regalo sa inyong kasal. Take note of that. So pumipili tayo ng mga taong higit na mas mataas sa atin dahil doon tayo manunumpa. Saan ginagawa madalas ang panunumpa? Sa harapan ng husgado, sa harapan ng committee na nag-iimbestiga, sa harapan ng huwes, sa harapan ng abogado, at minsan, mga kapatid, nang nag-take kami ng oath sa citizenship ng Canada, sa harapan ng judge at nakapatong ang aming mga kamay sa Biblia. Hahanap ka ng higher office, hahanap ka ng mas mataas kaysa sayo at dun ka manunumpa. Ang problema dito ngayon, ang Diyos, wala namang mas mataas sa Kanya. Walang higit pa kaysa sa Kanya para doon siya manumpa. Di naman niya pwedeng sabihin, ako ang Diyos at sumusumpa ako. Kanino? Nobody. Kaya sa verse na ito ng chapter 6 verse 13, when God made His promise to Abraham, a promise was made. A vow was made. Kanino siya nanumpa? God swore by Himself. Nakita niyo po, mga kapatid, ni-reiterate po ito ng sumulat ng aklat ng Hebreo para patunayan na ang Diyos na ito, pangalan niya ang nakataya. Yung kanyang karakter ang nakataya. Yung kanyang pagka-Diyos ang nakataya. Kaya kapag hindi natupad, hindi na siya Diyos, wala na tayong Diyos, wala tayong dapat paniwala ang Diyos. Amen? Kaya kapag nakita mo sa Bibliang may pangako ang Diyos, panghawakan mo yun. Dahil ang nangako nun ay ang Diyos na walang katulad at walang higit na mataas kaysa sa Kanya. My dear brothers and sisters, this is profound because unlike humans who swear by something greater, God had no one greater to swear by. So what God did, He swore by His own name. Alam niyo po, mga kapatid, the name of God is holy. The name of God is holy. And because the name of God is holy, sinama niya ito sa 10 Commandments, thou shalt not use the name of God in vain. Banal ang pangalang ito at hindi pwedeng gamitin ito ng ganun-ganun na lang. At ang Diyos nanumpa sa pangalang ito. And we believe that the name of God
that cannot be used in vain is a powerful name. And that is where God swore His promise. Amen? To illustrate this, mga kapatid, imagine a child making a promise and saying, I swore on my mother's name. Anong ibig sabihin nun? Yung bata, invoking something greater than themselves to add weight to their words. Kaya, pag nagkakabistuhan, ano sinasabi ng mga tao? Kapag manunumpa, mamatay man ako. Lagi natin naririnig yan eh. We put our promise to something greater. Meron pa bang greater sa buhay? Meron pa bang higit kesa sa buhay kung saan doon mo ilalagay ang iyong pangako na talagang hindi ikaw ang gumawa? O hindi ako nag-commit niyan, kaya mamatay man ako. Hindi ako nagsisinungaling, mamatay man ako. Eh kung talagang nakamamatay yung mga sinasabi natin, baka makakakita lang tayo nagtutumbahan. Dahil sa dami ng ating mga kasinungalingan most of the time. Pero ganun po mga ako ang tao eh. We promise and we invoke something greater than us in order to add weight to our promises. Amen po ba mga kapatid? But God, being supreme, swears by His own unchanging character. Tayo, hindi natin pwedeng sabihin, ay mamatay man ako o sumusumpa ako. Hindi ako magbabago. Sumusumpa ako. Panghawakan mo yung pangako ko. Ano madalas natin sinasabi? Kasi hindi katulad ng Diyos, there is an absolute certainty to the promise. Tayo hindi mapanghawakan. Kaya hindi na po pwede ngayong yun na lamang face value na palibasa mukha kang mabait. Pagkakatiwalaan ka dahil mukha kang mabait. Huwag niyong kakalimutan, maraming mukhang mabait pero ang kaloob-looban ay puno ng kasamaan. At ang lahat ng tao, pag mayroong kailangan, pag nangangampanya, kapag mayroong pabor na hinihingi, mukhang mabait. Pero pagkatapos na matupad na yung bagay na hinihingi, wala nang, para ng mga demonyo sa kanilang mga pamumuhay, hindi na tinutupad ang mga pangako. Alam nyo yan sa aspeto ng politika sa Pilipinas. Meron nga nangako, gagawing 20 pesos ang palay, ang bigas. Ngayon, ang bigas, magkano? Marami pong ganyan. Kaya pag sa tao ka nang hawakan, sa tao mo isinalig ang iyong pagtitiwala, at ang pangako ng tao ang inasahan mo sa iyong buhay, you will be disappointed. Amen? Kaya sa umagang ito, mga kapatid, nire-remind ko lang kayo. Punuin natin ang ating mga buhay ng pangako ng Diyos. Hindi ko po sinasabing alisin nyo, tiwala nyo sa tao. Hindi ko po sinasabing wag niyong pagtiwalaan yung mister nyo sa kanyang mga sinasabi o yung misis nyo sa kanyang mga pangako o ang mga anak natin sa kanilang mga pagpapaalam. Hindi ko sinasabing wag ninyong paniwalaan. But there is a greater promises na nakakalimutan natin na hindi kailanman tayo madidisappoint. At ito ay ang mga pangako ng Diyos. Amen? So the promise to Abraham was that his descendants would be numerous as the stars. Para makita po natin tong kasaysayan na ito sa Biblia sa Hebrews na ating binabasa ngayon, sa Hebrews chapter 6, puntahan natin kung saan ba to hinango sa Old Testament. Ito po ay hinango sa Genesis chapter 22, 16 to 18. Ito po ang binabanggit ng sumulat ng Hebreo. Ang sabi po dyan, and said, I swear by myself, declares the Lord. So yun po yung kinote ng sumulat ng Hebrew sa New Testament. The Old Testament story of Abraham, nang siya'y kinausap ng Diyos. At ang sabi ng Diyos dyan, I swear by myself, declares the Lord,
that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. So, nakita po natin yung pangakong yan kay Abraham. Though Abraham had to wait, he ultimately obtained the promise. Hindi po natupad agad yan. Hindi po agad nagkaroon ng katuparan ng mga pangakong yan. Kailangan maghintay si Abraham, pero ito ay tinupad ng Diyos. Anong ipinapaalala sa atin? This reminds us that God's timing may not be our timing, but His promises never fail. Take note mga kapatid, ang pangako ng Diyos matutupad, kailangan lang nating maghintay. Do you remember nang ipinadala ng Diyos ang bansang Israel sa Babylonia? Ano sabi ng Diyos? Kamakailan ko lang mensahe yun. Tila 2-3 days ago lang. Iminensahe ko na ang sabi ng Diyos sa mga dinalang bihag sa Babylonia, magtayo kayo ng bahay, magsipag-asawa kayo, magtanim kayo ng mga halaman, kainin niyo yung bunga ng inyong mga halaman, kasi 70 years kayo na magiging alipin sa Babylonia. At sa 70 years na yon, kailangan ninyong mamuhay ng normal. Pero after 7 years, pababalikin ko kayo kung saan kayo hinuling bihag. So parating ganon mga kapatid. Yun pong biyahe natin sa buhay na ito ay hindi madali. Darating yung panahon ng ating paglaya. Subalit ang timing, ang Diyos ang siyang masusunod. May pangako ang Panginoong Hesus na siya'y babalik. Alam niyo po ba mga kapatid, bata pa ako. Pag ako po'y nasa problema ng buhay, bata pa ho ako kasi bata pa ho ako. Pinalaki naman kami sa pananampalataya. Alam niyo po yung one of the biggest frustrations ng buhay ko ay noong ako po ay tila hindi na makapag-aaral ng college. Nakagraduate po kami ng high school. Ako po bilang panganay, sa private school po ako nag-aral ng high school. Subalit nung kolehiyo na, sinabihan ako ng tatay ko at ang nanay ko after graduation ng high school na tila hindi na nila ako kayang pag-arali ng college, ng university. So that was one of the saddest moment of my life kasi po, ano na magiging kinabukasan kapag hindi nakapag-aral? Alam nyo naman sa Pilipinas mga kapatid, kapag ikaw ay mag-a-apply lang ng tagalinis ng banyo o janitorial job, kailangan mo dun at least, ano tawag dun? College degree. At least nakatuntong ka ng first year college. Ganun po katindi ang kompetisyon sa hanap buhay sa Pilipinas. Kaya kapag hindi ka nakagraduate, paano na lang? Kaya matindi yung ibang mga politiko, high school graduate lang no? Si Senator Bong Revilla, alam niyo po ba, hindi naman graduate yan, pero mambabatas ang gagawin nun. No, Senador Bong Revilla. Si Robin at least criminology graduate yon. Pero matitindi mga kapatid, gagawa ka ng Lito Lapid. Parati na po na senador, pero hindi ko sinasabi na palibasa hindi nga graduate ng college, hindi pwedeng maging senador. Kasi nga po, Pilipino naman bumoboto kahit hindi alam kung anong dahilan ba't siya bumoboto Di po ba napaka-ironic? Mag-a-apply ka ng janitor, kailangan college graduate. Pero senador, pwede na high school lang. Anyway, hindi po yun ang issue natin. Pero ang point ko rito, na-disappoint po ako noon. Kaya sabi ko, Lord, sana bumalik ka na. Kasi po, ang prayer ko noon, bumalik ka na Lord para hindi na, okay lang, hindi na mag-aral kasi babalikan na naman. Pero alam niyo, sagot ng Panginoon, no? Sa pakiramdam ko lang, no?
hindi pa ako babalik, kaya kailangan mo mag-aral. Alam niyo po, nagulat ako. Dahil po ng time na yon, hindi pa ho ako siguradong makapag-aaral. Kaya ginawa ko, namasukan ako, 16 years old. Nang masukan po ako sa isang trabahong alam kong illegal. No po, meron po doon sa may amin po sa Las Piñas na gawaan po ng mga woodworking. No po, yung mga gumagawa ng mga sangkalan, basta anything about wood. Woodcraft ang tawag po doon sa company. Tinatanggap po nila kahit ano, kahit di ka nag-aaral, basta pasok doon, no? 16 years old. Meron pong kakilala tatay ko doon. Pinasok po ako. Alam niyo po trabaho? Talaga pong kahoy. Hindi ka makakahinga sa dami ng alikabok, kailangan nakamas. Alam niyo po kung anong ginawa ko? 16 years old, nasa milling. Yung nagmi-mill ng kahoy. Yung gamit po yung mga lagaring matatalas. Ganon, sinusuot mo yung mga kahoy. Yung, ano tawag doon? Kinakatam, etc. etc. Pagpasok ko po roon, no po, medyo kinabahan ako kasi pagpasok ko, nakakita po ako, 3 tao putol ang kamay. At ang sabi, kaya naputol yun, doon mismo sa trabahong yun sila naputulan ng kamay. Kaya at 16 years old, sabi ko, Lord, hirap ng trabaho, sana bumalik ka na lang. Para okay lang, hindi na ako mag-aral. Pero ayoko na rin sa trabahong ito. So 3 araw po ako doon. On the 4th day, doon mismo sa trabaho, sinundo ako ng tatay ko. At ang sabi sa akin, nakamotor kami, sakay. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sakay, mag-aaral ka. Dinala niya po ako sa isang kaibigan niya na ipapakilala po ako kay Dr. Tamayo. No po, ano ba pangalan ni Dr. Tamayo? Ng Perpetual Health College of Rizal. Nagbigay si Dr. Tamayo ng full scholarship at ang isa sa inyong lingkod ang napagbigyan ng scholarship na yon. So, binabanggit ko lang ito kasi mga kapatid, darating yung time sa buhay natin na ayaw na natin sa buhay na ito. At ang solusyon sa buhay na yon, Lord, sana dumating ka na. Kasi kung tayo'y darat na ng Panginoon, then everything will be over and everything will be fine. But the sad reality is this: ang pagbalik ng Panginoon, ang pagtupad ng kanyang mga pangako, ang kaganapan ng kanyang kalooban ay sa kanyang panahon at hindi sa atin. Wala tayong kapangyarihang magdikta, Lord, bumalik ka na nga! Or I claim in Jesus' name, I command in Jesus' name. We don't have the power to do that. But this is true. Let us remind ourselves that God's timing may not be our timing, but His promises will never fail. Babalik ang Panginoon, hindi lang natin alam kung kailan. Amen? Now, anong insight? The first insight that I would like us to see is this. The passage that we are discussing also teaches us about patience and endurance in faith. Itong pinakita ni Abraham. Abraham had to wait for years before seeing the fulfillment of God's promises. Sanay na si Abraham dito. Kasi bago ipinanganak si Isaac, 100 taon na siya. At ang kanyang asawa, past the stage na pwede pang mag-anak. Pero himalayo ng Diyos at katuparan yon ng pangako ng Diyos. Ganon din naman, yung pangako ng Diyos sa Genesis 22, it will take time for the fulfillment of it. Amen? So in the same way, we may not always see immediate answer to our prayers, but God's timing is perfect. Faith involves trusting in God's promises even when circumstances seem contrary. Amen? Sinabi na sa iyo na wala ng pag-asa. Sinabi na sa iyo na tila hindi na magaganap. Sinabi na ng tao na hopeless case. Pero nangahawakan tayo sa pangako ng Diyos, ang kanyang kalooban ang masusunod. Amen? Now, the second point, the first point is
the certainty of God's promise. Pag pinangako niya, matutupad. Second, the immutability of God's counsel. Ano ibig sabihin yan? Hebrews 6:16 to 18. People swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what He was promised, He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Sa mga talatang ito, the passage goes on to explain that God not only made a promise, but He confirmed the promise with an oath. Meron po siyang pangako na sinumpaan. These two unchangeable things, ano daw yon? God promise and His oath. Take note mga kapatid. Pinangako na nga ng Diyos na yung pangakong yon ay siguradong matutupad. Sinumpaan pa ito ng Diyos na ang sumumpa ay isang Diyos na imposibleng magsinungaling. Can you imagine that? Meron pa hubang pagsablay ang pangako ng Diyos? Ang tao pag nangako, madalas hindi natutupad. Amen. Pero pag ang Diyos nangako, siguradong matutupad. Pangako yun. Pero kapag yung pangako ay nilagyan pa ng sumpa na kanyang tutuparin, nasa ng probability of failure doon? Wala na po. Kaya mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Biblia, look at it in this lens. Look at the promises in this truth na imposibleng hindi ito matupad kasi ang Diyos ay nangako at sinumpaan pa ang pangakong ito. Sa atin pong pananampalatayang Reform, this underscores the doctrine of God's immutability. Isa ito sa attributes ng Diyos. Yung immutability of God, God does not change. Malakay chapter 3, verse 6. He is not like man who lie. God is not a liar. It is impossible for Him to lie. So His decrees and promises are as sure today as when He first spoke them. Amen? And this is why the believer can have full assurance of salvation. If God has promised redemption in Christ, He will surely bring it to pass. Kaya yung naniniwalang ang salvation ay nawawala, ewan ko kung sinong Diyos ang inyong kausap. Ewan ko kung sino ang Diyos na nangako sa inyo. Kasi yung aking pinaniniwala ang Diyos na nangako na Siya ang nagligtas at nagbigay sa akin ng kaligtasan, ang pangakong yun ay secured. Na hindi niya babawiin kahit kailan. Ewan ko yung Diyos nyo. Pero ang aking paniniwala, He who began a good work in me will be faithful enough to complete it. He will surely bring it to pass. And to illustrate this, think of an anchor holding a ship in place during a storm. If the anchor is secure, the ship will not be lost. Imagine niyo yung barko o yung yate sa gitna ng dagat, sa gitna ng matinding bagyo. Kung wala siyang angkla, sigurado kung saan-saan dadalahin ng bagyo ang yate o ang barkong yon. Pero kung meron kang angkla, magpapaikot-ikot ka lang within your anchor, hindi ka makakawala
doon sa angkla. That is God's unchangeable purpose. Secures our hope in Him. Nasa matibay kang angkla. Amen? No, ano ang ating insight? Second insight on these verses, this is crucial in our understanding of God's covenantal faithfulness. The covenant of grace which God established through Christ is as sure as His word to Abraham. Amen? Just as Abraham's blessing extended to his descendant, so the blessings of Christ extend to all who are in Him by faith. Sa Sunday, tatalakayin ko naman po yung two Adam. There are two Adams in the scripture. The first Adam who fell and failed God, and the second Adam who is no other than but the Lord Jesus Christ. Sa series po natin sa Romans chapter 5, eto na po ang ating tatalakayin sa Sunday sa Winnipeg Unida. Kaya minumungkahi ko yung mga nanonood po sa Tinig ng Pag-asa para connected kayo sa lahat ng mga preaching sermon ng inyong lingkod. Panoorin nyo rin po ang Tinig ng Pag-asa. Inyo pong i-like yung Winnipeg Unida Christian Church page. Kasi doon po ini-upload yung mga sermon ng inyong lingkod pag Sunday. Yung entire worship service, mapapanood nyo po doon sa Winnipeg Unida Christian Church page. So this means our salvation is not based on our performance, but on God's unchanging promises. Amen? Now, punta po tayo sa pangatlong punto, the anchor of our soul. Hebrews 6:19-20, ito ang sinasabi. Because of the promises of God, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner, Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Meron na po akong teaching about Melchizedek. Nasa TNP na po yun, Tinig ng Pag-asa YouTube channel. Hanapin nyo na lamang po yan. Type nyo lang Melchizedek, lilitaw yan. So, kung inyo pong hindi pa kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa, mag-subscribe din po kayo. Kasi po, gaya ng binanggit ko, ang YouTube, 1 month na lamang po ang mga videos sa YouTube. Starting June 2, i-delete na po ng YouTube, ng Facebook rather, ang mga uploaded videos sa Facebook. Kaya ito po, makikita nyo to 1 month lang. After 1 month, i-delete na rin po ito ng Facebook. So, sa verse 19, makikita po natin, this describes the hope as an anchor for the soul. Binanggit ko kanina yung illustration ng barko o ng yate na may angkla. Ganun din po ang ating mga kaluluwa. We have an anchor for our soul. Yan po ang sabi dyan. We have this hope as an anchor for the soul. Ano yung hope na yon? Yung mga promises ng Diyos. It is firm and it is secured. This hope is not based on human effort or feelings, but on the finished work of Christ. Jesus, our high priest, has gone before us. He entered the Holy of Holies on our behalf. Kaya hindi na po muling papasok ang punong saserdote para maghandog ng alay na susunugin. Nang si Jesus ay namatay sa krus, nahapak na po yung templo na pumapagitan sa Holy of Holies upang tayo'y malaya ng makapasok dahil pumasok na roon ang ating punong saserdote, ang ating Panginoong Hesukristo on our behalf. So, bilang illustration, imagine a mountain climber scaling a dangerous peak. The only thing keeping him safe is the rope secured at the top. If the rope is firm, he has nothing to fear. Tama? Imagine niyo kayo yung mountain climber.
Manipis na lubid lang yun. Pero kaya nun ang iyong weight. Walang tsansa na maputol yung lubid. Pero yung pagkakatali nun sa itaas, iyon ang kailangang secure. Dahil kung hindi secured ang pagkakatali, hindi kailangan maputol ang lubid para ikay mahulog. Kailangan kumalas yun sa ibabaw at sigurado ang kamatayan. But we have an anchor. Ang tawag doon sa pinagtatalian nun, anchor. Jesus is our anchor. Secured, fastened in heaven because He is our forerunner and we are guaranteed access to God's presence. Amen? Anong insight? Third insights. Ang pag-asang ito is deeply tied to Christ's role as our high priest. In the Old Testament, alam natin ang kwento, the high priest entered the Holy of Holies once a year on behalf of the people. But Christ, however, has entered the Holy of Holies in heaven. He secured the eternal redemption of those whom God has chosen, of us who believe. And because of this, we have confidence that our salvation is eternally secure. Amen? So bilang application ng mga bagay na ito na ating pinag-aralan, una, let us trust in God's promises. Kapatid, gaano karaming pangako ng Diyos ang iyong batid? Gaano karaming pangako ng Diyos tungkol sa kapayapaan, tungkol sa kanyang pag-iingat, tungkol sa kanyang probisyon, tungkol sa kanyang pagmamahal, tungkol sa kanyang pagkalinga ang iyong alam. Just as Abraham trusted God's word, so should we. Whether facing trials, whether facing uncertainties, whether facing sickness or delays, we must hold fast to His promises. Amen? Second thing we need to do is to rest in God's unchanging character. Kung ang nangako ay tao, yes, magduda ka. Kung ang nangako ay anghel, magduda ka. Pero pag ang nangako ay ang Diyos, hindi to magbabago. Unlike human promises that fail, God's promises are backed up by His perfect faithfulness. And third, anchor your hope in Christ. Kapatid, kanino ka nakaangkla? Sino pag-asa mo sa buhay? Hindi ko pa sinasabing huwag kayong uminom ng gamot, pero ang sinasabi ko sa inyo, ang ultimate healing will come in Christ. Minsan po masyado na tayong dependent sa medisina, dependent sa sinasabi ng doktor na parang ito ang Diyos ng buhay natin. Dependent tayo sa technology, dependent tayo sa politiko, dependent tayo sa mayaman na magpo-provide ng yaman sa atin, dependent tayo sa boss, sa career, sa trabaho. Hindi ko po sinasabing mali ang mga bagay na ito, but let us anchor to one sure hope, and He is Christ. Anchor your hope in Christ. Since Jesus has entered into heaven on our behalf, we can have full assurance of salvation. Can we say amen? And fourth, persevere in faith. Persevere in faith. The perseverance of the faith is one vital doctrine that we need to learn. We can persevere because God preserved us. Hebrews emphasizes endurance. Our hope in Christ should lead us to steadfastness in our Christian walk, even in the face of trials and opposition. Again, can we say amen? So, in conclusion, in a world full of uncertainty, God's promises are our firm foundation. He has sworn by Himself, nangako siya sa kanyang sarili, and He confirmed His word with an oath and given us
Jesus Christ as our high priest. Because of this, we have a hope that is steadfast and secure. Let us therefore hold fast to our confession and trust in the God who never fails. So final encouragement, my dear brothers and sisters, when doubt arise, when circumstances seem bleak, and when the storms of life rage, let us remember the words of Hebrews 6:9. Our hope is anchored in Christ, who is both our forerunner and our high priest. We are secure in Him forever. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.